Imagine mo to, sa isang lugar sa kalawakan, sa isang planeta na malayong malayo. Baka may nilalang na nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang cool, di ba? Pero hindi lang to tungkol sa kung gaano ito ka-cool. Ang pagtuklas ng buhay na lampas sa Earth ay maaaring sagutin ng mga pangunahing tanong tungkol sa ating existence at lugar sa universe. Sa mga nakaraang taon, maraming usap-usapan sa scientific community ang tungkol dito. Optimistic sila na baka makakita tayo ng mga senyales ng buhay sa isang malayong mundo within our lifetime. At hulaan mo kung ano, nakita nga sila ng mga hints ito sa isang planeta sa labas ng ating solar system. Pero bago tayo masyadong ma-excite, tandaan natin na ito'y mga hints lamang. Malayo pa tayo sa pagkumpirma ng kahit ano, pero it's a start. At sa bawat bagong discovery, nagiging one small step closer tayo sa pagsagot sa tanong na matagal na nating tinatanong. Are we alone? Pero bago natin simulan, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click na yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Tara pag-usapan natin itong astig na teknolohiya para sa paghanap natin ng alien life, yung James Webb Space Telescope o JWST. Hindi ito yung ordinaryong telescope na nakikita mo lang sa likod ng bahay mo. Malaki ito, nasa kalawakan at ginawa para masagot yung mga malalaking tanong tungkol sa ating universe. Parang kuya itong JWST ng Hubble Space Telescope. Malaki siya at mas malakas. Mas malalim siyang makakasilip sa kalawakan at mas mataas yung resolution ng mga nakukuha niyang imahe. Pero yung special talaga dito, kaya niya ma-detect yung infrared light. Dahil dito, kaya niya makita yung mga alikabok at obserbahan yung mga malalayong galaxies at celestial bodies na hindi nakikita ng ibang telescope. Ngayon, baka nagtataka ka, ano ba itong kinalaman nito sa paghahanap natin ng alien life? Well, may mga tricks tong JWST. Kaya niyang i-analyze yung atmosphere ng exoplanets, yung mga planeta na umiikot sa labas ng ating solar system. Sa pag-aaral niya sa liwanag na dumadaan sa atmosphere ng isang exoplanet, kaya niyang makilala yung iba't ibang gases at compounds. At ilan dito, tulad ng water vapor o methane, ay pwedeng maging senyales ng buhay. Kamakailan lang, naging headlines tong JWST dahil nakadetect siya ng mga hints ng buhay sa isang exoplanet. Malaking bagay ito dahil ito yung unang beses nakakita tayo ng ganitong hints sa isang planeta na wala sa ating solar system. Malayo pa tayo sa pagkumpirma kung may buhay nga ba talaga doon, pero tiyak na nagdulot ito ng excitement sa scientific community. Tara't pag-usapan natin yung konsepto na importante para sa paghahanap natin ng alien life, yung Goldilocks Zone. Naalala mo ba yung kwento ni Goldilocks at ang Three Bears? Ayaw ni Goldilocks yung lugaw na sobrang init o sobrang lamig. Gusto niya yung saktong-sakto lamang. Ganun din sana yung kondisyon ng isang planeta para suportahan yung buhay. Yung Goldilocks Zone o Habitable Zone, yan yung lugar sa paligid ng isang star na hindi sobrang init at hindi sobrang lamig para magkaroon ng liquid water sa surface ng isang planeta. Bakit importante ito? Well, base sa alam natin, kailangan ng buhay yung tubig. Kapag walang tubig, walang buhay. Iba-iba tong zone, depende sa star. Sa mas maliit at mas malamig na star, mas malapit yung habitable zone. Sa mas malaki at mas mainit na star, mas malayo. Ang Earth natin, halimbawa, nasa Goldilocks Zone ng ating araw. Pero hindi porket nasa Goldilocks Zone yung planeta, sigurado nang may buhay doon. May iba pang factors na kailangan i-consider tulad ng atmosphere ng planeta at geological activity niya. Pero kahit papaano, magandang start na kung makakakita tayo ng planeta sa zone na ito. Kaya kapag tinignan natin yung cosmos para sa mga planetang pwedeng may buhay, isa sa mga unang hinahanap natin ay kung nasa Goldilocks Zone ba yung planeta sa bituin niya. Parang paghanap lang din to sa bahay na sakto lang yung lugar. Hindi sobrang ingay, hindi sobrang tahimik, pero sakto lamang. Tara't pag-usapan naman natin itong planetang nagpapaingay sa mundo ng astronomy, yung planet K218b. Hindi ito basta-basta lamang planeta. Special to kasi ito yung unang exoplanet na nakitaan na may possible signs of life. Nasa 120 light years away tong K218b mula sa atin. Parang ang layo, di ba? Pero kung iisipin mo, parang kapitbahay lang natin ito sa cosmic terms. Ang interesting dito, sa K218b ay nasa Goldilocks Zone siya ng bituin niya. Naalala mo ba yung pinag-usapan natin kanina? Ibig sabihin, baka sakto lang yung conditions para magkaroon ng likidong tubig. Pero hindi lang yun ang interesting dito.
Nakitaan kasi ng scientist tong K2-18b ng water vapor sa atmosphere niya. Pero again, hindi ibig sabihin na may buhay talaga doon ha. Pero alam mo naman, kung may tubig, baka may buhay. Kaya nadulot ang excitement tong discovery na to sa mga scientists. Ngayon, todo effort sila para ma-confirm tong findings na to. Pag nagawa nila yun, malaking bagay to para sa mission natin na hanapin ang alien life. So, napag-usapan natin kung saan hinahanap ng scientists yung buhay. Pero ano ba talaga yung hinahanap nila? Ano ba tong science of life na paulit-ulit nating pinabanggit? Kapag sinasabi ng scientists ang salitang science of life, usually tinutukoy nila yung tinatawag na biosignatures. Yung mga bagay o phenomena na nagbibigay ng scientific evidence para sa past o present life. Pwedeng ito'y certain chemicals o gases sa atmosphere ng isang planeta, partikular ang mga patterns sa surface ng planeta o kahit mga radio signals. Isa sa key biosignatures na hinahanap ng scientists ay ang tubig. Alam natin na kinakailangan ang tubig para sa buhay, kaya big deal yung pagkakadiscover ng water vapor sa atmosphere ng K2-18b. Pero hindi lang tubig yung hinahanap ng scientists. Nagbabantay din sila para sa ilang gas na pwedeng magpahiwatig ng biological activity. Halimbawa na lamang, ang oxygen sa atmosphere ng isang planeta ay pwedeng senyales ng mga organismo na nagpo-photosynthesize. Ang methane naman ay pwedeng magpahiwatig ng presensya ng ilang uri ng bakterya. Mahalagang tandaan na hindi porket may biosignatures ay may buhay na agad. Pwedeng may non-biological process na nagpo-produce ng mga gas na ito. Kaya kailangan tignan ng mga eksperto ang mas malaking larawan at isaalang-alang ang lahat ng posibleng paliwanag. Ang paghahanap sa alien life ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng little green men sa ibang planeta. Ito ay isang komplikadong proseso na nangangailangan ng masusing obserbasyon, analysis at maraming pasensya. Pero bawat bagong tuklas, mas lumalapit tayo sa pagsagot sa isa sa pinakamatandang tanong ng sangkatauhan. Tayo ba ay nag-iisa sa universe? Ngayon, isipin natin na nakakita tayo ng definitive signs of life sa ibang planeta. Ano ngayon? Ano bang ibig sabihin nito para sa atin? Alamin natin ang mga posibleng implications. Una, ang pagkakatuklas ng extraterrestrial life ay magiging game changer para sa science. Papatunayan nito ang teorya, pwedeng may buhay sa mga environments na hindi Earth. Pwedeng magbukas ito ng mga bagong branches ng science na tututok sa pag-aaral at pag-unawa sa mga life forms na ito. Pangalawa, malalim ang magiging epekto nito sa philosophical at existential aspects. Ang ideya na hindi tayo nag-iisa sa universe ay pwedeng magbago kung papaano natin tinitignan ang ating sarili at ang ating lugar sa cosmos. Pwedeng magdulot ito ng pagbabago sa ating paniniwala at values at baka nga magbigay pa ito ng common purpose sa sangkatauhan. Pangatlo, pwedeng ito magkaroon ng practical implications. Kung mas advanced ang mga alien life forms kaysa sa atin, baka may mga bagay tayong matutunan mula sa kanila. Baka may technology sila o solution sa problemang hindi pa natin naiisip. Sa kabilang banda, kung sila'y less advanced, baka maramdaman natin ang responsibilidad na protektahan at pangalagaan ang kanilang mga ecosystems. Panghuli, pwede din ito magdulot ng mga bagong batas at regulasyon. Kailangan natin malaman kung paano makikipag-ugnayan sa mga life forms na ito at sa kanilang habitats sa ethical at respectful way. Pwede ito magdulot ng mga bagong international treaties at space laws. Siyempre, lahat ng ito ay mga haka-haka lamang. Ang actual implications ay depende sa maraming factors tulad ng type of life na matatagpuan natin at kung paano natin ito matutuklasan. Pero isang bagay ang sigurado, ang pagkakatuklas ng alien life ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng tao. Mula sa malakas na James Webb Telescope hanggang sa intriguing concept ng Goldilocks Zone, mula sa promising signs sa planetang K2-18b hanggang sa metikulosong paghahanap para sa biosignatures, nakita natin kung papaanong unti-unting nagiging malapit ang science sa pagsagot sa isa sa pinakamatanda at pinakamalalim na tanong ng tao. Tayo nga ba ay nag-iisa? Pero tandaan natin na ang space exploration ay isang malawak at komplikadong field. Habang tinatalakay natin ang ilang mahalagang puntos, meron pa rin maraming bagay na matututunan at madidiskubre. Kaya keep that curiosity alive. Patuloy lang sa pag-explore. At sino nga bang may alam? Baka isang araw, magising tayo sa balita na natagpuan na natin ang ating cosmic neighbors. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.
Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.